PRRD, pinakancel na ang Maisug Rally. Canceled na po. Ha? Canceled na po. Ibabalita po natin yan at pinapa-confirm ko lang kung pwede kong sabihin kung sino ang ating source. But this is a very reliable person. This is from a very reliable group. No? Canceled na po. Pinakancel ni PRRD dahil pinaalis na po ng may-ari yung rally, yung setup ng rally doon. Okay? So pag-uusapan po natin yan at sana po i-share nyo po itong balita na ito kasi kawawa naman yung mga taong pupunta pa roon at wala rin namang madadatnan at malalayo ang lugar. Yung iba siguro nangutang pa ng pamasahe, iniwan pa yung pamilya, nakakaawa naman po. So sana i-share nyo po ito. Okay? But as for the moment, we are still waiting for the confirmation so that I can announce kung kanino po galing yung info na yon. Pero canceled na po. Okay? Yan po ang sabi sa atin ay pinakancel na ni PRRD dahil siguro ay kesa magkagulo pa. Ayan, galing SMNI ang balita. Ayan, binalita na. Okay? So, yes po, kasi ayoko lang po kasi mag-confirm parate, no? But, yes po, ang Banateros po ay nasa SMNI. So, meron tayong balita directly from there. Okay? So, pag-uusapan natin yan, ano po ba ang nangyari? Maraming sumisigaw po, PRRD, huwag nang i-cancel EDSA na. Nako. O, sayang ang biyahe ko, ang layo pa naman. Kawawa naman yung mga bumabiyahe. Nako talaga, oh. So, tingnan po natin ito. Ayan, nag-uusap na po yung abogado at saka yung set-up kasi pinapaalis na po. Ayan yung SMNI team. Ayan, yung may-ari po, yung medyo malaki ang tiyan, yung katabi nung naka-green ba yan? Yan po yung may-ari. Tingnan po ninyo. Kasi katabi, nung nasa kaliwa, yung tumatawag, yan po yung may-ari. At doon sa kaliwa ng may-ari ay yung abogado. Alam mo, itong may-ari na ito, habang inaantay natin yung video na dumaon at makita yung diskusyon, nawalan ka ng bayag, Brad. Anong nangyari sa'yo? At sa isang banda, naiintindihan natin. I will give you my opinion pagdating sa dulo kung anong nangyari sa bagay na ito. Itong sa pagpapalayas ng set-up ng rally. Grabe, alam nyo, again, from a very reliable source, si PRRD at si Labaste ay nandito na. No? Wala eh. Nag-effort ang mga tao. Ayan, yan. Pakinggan nyo po, yung abogado po, nandoon sa kanang screen nyo, yan po yung abogado, yung kalbo, ay yung panot. Mamaya na po siguro sa... Hindi, okay lang yan. Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Kasi ano po eh. Hindi, okay na. Pero for the meantime, we are giving you 30 minutes to go. Yan. Mas madaling salita, tanggalin nyo na yung setup nyo. Kasi nabayaran na po itong may-ari. Okay, babasahin ko po sa inyo yung binalita sa amin. Pinapalayas ngayon ng abogado di umano na may-ari ng lupa sa Bustos, Bulacan ng setup ng crew ng Maisug Rally ngayong araw. Abangan sa SMNI ang video. Ito yung mga natatanggap ko po sa group chat SMNI. Sa kabila ng may papel na hawak ang mga ito, binayaran na ang may-ari at tinanggap niya na yung pera. Inuutusan ng pulis na damputin ang mga nagse-set up ng naturang abogado. Panurin natin. Okay? Ayaw po. Paki-pull out lang to. Hintayin lang po natin. No. We cannot. You have to pull it out. Parang ang choices na ginagawa po dito, it's either you pull out
o kayo na lang ang magdemanda, idemanda nyo yung may-ari for breaching the contract. Pero pinapupull out namin kayo. Pag hindi kayo nag-pull out, trespassing kayo. Okay? So mamili kayo. Idemanda nyo na lang yung may-ari or kayo ang ididemanda namin ng trespassing. Ganyan na po ang binigay na matapang na pahayag nitong abogado. Pwede po, Ang yabang ng abogado, no, but we cannot blame him kasi trabaho niya yan eh. Bayad siya dyan at hawak niya ang batas. Okay lang, demanda nyo na lang yung may-ari. Siguro, sabi nung may-ari, kahit naman demanda ako, kahit makulong pa ako, kahit magbayad ako, kaysa mamatay ako. Di ba? Walang choice yung may-ari. Kung tinakot ka talaga galing ibabaw, anong gagawin mo? Di ba, na magkakaso ako. Buhay naman ako, kesa patay. Di ba? naman like kung gusto nyo interview si attorney para at least madinig din po yung side nila. Di ba? Opo. Hindi, okay. We are willing anytime. Basta ang request lang natin yan, just to avoid any untoward incident, para huwag naman kami madamay dito. Pakipo. Maliwanag o. Para naman hindi kami madamay dito, paki-pull out. Let me repeat that. Para naman kami ay hindi madamay dito kasi para nag-uumpugang pader to eh. Marcos Duterte eh. Tama at mali, nag-aaway. Mga naninindigan sa katotohanan at mga tambaluslos. Ganyan ang labanan ngayon. Kayo nag-uumpugan, madadali kami dyan. Pakipull out. So we are giving you... Sir, magre-report ano kami pong sa- dahilan, sir? Ba't ipo-pull out po? Ayun ang nangyari. Hmm. Ayun ang nangyari. Yun ang reason. Di ba? Hindi niya din sinabi. Anong reason ba't ipo-pull out? Simple. Ayaw na mayari. Hindi na sila nag-explain kasi inutusan sa ibabaw, kasi tinakot sa ibabaw. Pero tatandaan nyo po, yung may-ari po, nilabas natin sa live ko kagabi, ay kahapon. Nilive ko po yun. Bisitahin nyo po yung live ko. Nag-testify itong may-ari na tinatakot siya. Galing mismo sa bibig ng may-ari. Hindi po yan chismis. Hindi po yan popcorn content. Galing mismo sa may-ari na tinatakot siya. Tapos ngayon, tinatanong anong reason ba't ipupull out, ayaw na nung may-ari. So i-connect nyo, tinatakot siya, ngayon ayaw na. Di ibig sabihin, utos sa ibabaw. Merong duwag sa maysug. Duwag kayo dahil alam ninyo, sisiwalat ang mga katarantaduhan yung mga tambaluslos, mga animal kayo. Ano yung napag-usapan, sir? May papel na Sabi dito, bakit yung may-ari dapat makipag-usap? Hindi, normal po yan kasi may abogado eh. Ganun po talaga. Ayaw man natin, nakakaasar man yung abogado dahil epal, nasa batas po yan. Trabaho ng abogado yan. We cannot blame him. Mayabang nga, di ba? Pero ano eh, wala, batas po eh. Kailangan talaga may abogado yan. Tuloy. Itimanda nyo to. Hindi, magpatimanda ka, hindi kasi niyo ako pag-usap. Itimanda nyo to. Wag na siya makipag-usap, idemanda nyo to. Di ba? Wala na pag-uusapan. Dalawa lang yan. Umalis kayo dito, idemanda nyo, or kayo ididemanda namin trespassing. Wala nang choices. Hindi na kailangan ng usap. They made up their mind. Siguro nga, yun eh. Kung ikaw ang may-ari, hindi ka naman para sa bayan. Para ka lang sa pera. Aanhi ko naman ang pera. Kung yayariin naman ako. Gigipitin naman yung mga negosyo ko. Wala din. Di bali na mawala yung pera, mademanda ako, buhay ako. Tandaan nyo po, they have no choice anymore. They have decided. Sila ididemanda or sila magdidemanda. Pero malakas na loob eh. Posible, binigyan na po ito ng authority galing from the top. Baka galing ito sa mga duwag dyan sa ibabaw na sige po, protektahan namin kayo. Basta wag matuloy yung rally na yan. Kami pa magbabayad sa abogado. Kami ang bahala sa inyo. Hindi tatakbo yan kahit idemanda kayo. That is very, very possible. Kaya mas malakas na ang loob etong may-ari na kahit idemanda na sila. Bakit? May go signal na sa ibabaw. Sino yung ibabaw? Sino ba yung sabi niya?
na nananakot sa kanya. Kayo na magduktong. Ano ba sinabi niya? Sinong nananakot sa kanya? Galing Malacanang. Hindi galing sa akin na, galing mismo dyan sa may-ari. Sabi niya, galing Malacanang. Baka may protection na. We do not know. For sure. But it's a possibility. Big possibility. Sinecheck ko lang yung cellphone ko, nag-aantay ako report. Diretso. For breaching the contract. Tama yan. Pasok sa kontrata, hindi mo alam. So, we are now going to the... Breach of contract, di ba? Pasok ka ng pasok sa kontrata, di mo alam. Kunwari, pinapagalitan yan. Kasi siyempre, yung abogado, lalabas yan dyan. Kunwari, papagalitan kita, malalagay ako sa alanganin. Pero okay na yan. Basta pagalitan ka, may proteksyon ka naman sa ibabaw eh. Posible ganun, di ba? Okay na yan. Sa harap ng media, papagalitan kita. Pagdating sa mamaya, sa Starbucks tayo, magkape-kape tayo. Let's savor the moment. Di ba? Wala na yun eh. Sabi dito, hi po Coach Oli, wag na ituloy para safe kayong lahat dyan. Idaan natin sa SMNI at sa mga vloggers. Nandito lang kami nakasubaybay. Kaya nga, for safety purposes din. Kasi kawawa naman yung taong bayan. No? Siguro, kung ako tatanungin, ituloy na lang ni Tatay Digong yung gikan sa masa every week. Magsalita na lang siya dyan ang magsalita. Kasi ang SMNI, hindi katulad nitong may-ari na ito, ang SMNI, hindi duwag. Hindi umatras sa bakbakan. Kaya nga kinasuhan si Pastor Kibuloy, tinatanggalan ng prangkisa SMNI. Mag-weekly na lang, gikan sa masa si PRRD. Para maparating ang hinaing ng taong bayan. Kasi talagang walang mangyayari nito. Next week, alam mo kung saan tayo? Ako nararamdaman ko, matagal ko na itong sinasabi sa inyo. Ramdam ko ito. Wala na tayong pagraralihan kung hindi Davao. Duwag na ang buong Pilipinas. Davao na lang tayo pupunta. Kaya kauuwi ko lang, alas 4 na po ako nakauwi. Kayo pal ha? Talagang pal is always late. Alas 4 na. Ay nako, ang flight ko 10:30 supposedly. But anyway, mukhang babalik na naman sa Davao. Kasi we have no choice. It's either mag-weekly sa gikan sa masa si Tatay Digong or sa Davao ang rally. Wala naman eh. Wala tayong magagawa. Halimbawa, itong may-ari, masisisi mo ba siya? Bagamat nakakaasar, nakakabwisit, pero karapatan niya eh. Karapatan niyang tumanggi. Karapatan niyang maduwag. So, most probably, mga Davaoenos, kita-kita tayo next week. Ramdam ko na yan eh. Ang choice natin, maggikan sa masa every week. At kami, pasensyahan na po tayo. Magsasalita talaga kami na magsasalita sa SMNI. Kasi nakakapagsalita naman kami sa vlog namin eh. Pero syempre iba sa mainstream media. Yung ibang mainstream media duwag eh. Walang yagballs. Ay naku, magalit na si Banat Pai o si Boss Dada sa akin. Magbubunga nga talaga ako dyan sa SMNI sa Tuesday. O-occupy ko yung oras. Bubungangaan ko kayo mga animal kayo, duwag kayo. Itutuloy natin yan. Kaya lang, masama niyan, baka tanggalin naman ng SMNI. Pero sa akin, kahit suspindihin ng SMNI, tanggalin ng SMNI, kahit maapektuhan po yung karir namin Banateros dahil mawawala din yung programa namin. Okay lang. Importante, makabunganga ako sa Tuesday. Maiparating namin sa taong bayan, tanggalin nyo ng SMNI. Pasensya na po SMNI ha. Sigurado naman, pag-iinitan kayo eh. Kasi hinaharang nila lahat. Tapos nilagay nyo Banateros, magbubunga nga. Diyan sa programa nyo, natural. Lalong mag-iinit yan. Andyan pa sila ka Eric. Na-meet ko sila ka Eric, mga bungangero din. Wala na talaga, pag-iinitan kayo SMNI. But ang tanong na lang nito, kailan ipasasara ang SMNI? Yun na lang yan eh. Ako, sa pakiramdam ko talaga, pasasara nila yan. Tingnan mo yung ginawa nilang katarantaduhan dito. Andiyan na yung mga tao. Sila, Tatay Diggs, as far as I know,
nakalipad na. Nasa Manila na. Nandito na. Oh. Pinahirapan nyo yung mga tao, mga animal kayo. Wala kayong puso. Ano, martial law ba tayo? Mga diktador kayo, mga animal? Sa martial law ba tayo? Police station, and if you will not pull out, then okay, that's your own risk. Okay? Ikaw, Michael, kasi pasok sa kontrata. Sir, sino naglagay ng tarpaulin? Ikaw kasi Michael eh. Pasok ka ng pasok sa drama. Hindi, pero okay yun. Kasama yun sa script nila. Normal yan sa isang abogado na ipagtatanggol mo yung kliyente mo. I understand. Professional po yung ginagawa ng abogado. Dyan, sir, sa labas. Ako, Atty. Jose Cruz, ako yun. Pinagalitan ko na ako. So, Atty. Jose Cruz, ako yun. Ang tapang. Tanggalin nyo within 30 minutes. Aalisin nyo, hindi. Pakitanong lang kung aalisin o hindi. O, yun na. Yun na. Aalisin o hindi. Aalisin ko sa munisipyo. Okay po. Sige po. Pero for the meantime, pull out. Oo. Ano na, ipo-forward natin yung forward natin yung QG kasi naman siya. Alam mo, tingnan nyo yung panggigipit na ito, ha? Kayo mga senador, kasamahan nyo naman si Robin Padilla. Kayo mga re-electionists dyan, na mga dating Duterte. Pambihira naman. Samahan nyo naman si Senator Robin sa pakikipaglaban. Grabe na itong panggigipit sa atin. Kayo mga congressman dyan, manindigan naman kayo. Fetal, maraming salamat sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Anong ginagawa nyo? Bukas, pag hindi pa kayo nagsalita patungkol dito, wala talaga kayong silbi. Kayong mga re-electionist dyan sa Senado, inuulit ko, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo kay Senator Robin. Si Senator Robin na lang tayo ng tayo, kayo wala. Pag kayo wala pa rin kayong komento rito, wala na akong pakialam kahit mga DDS shit kayo. Pasensya, nakakaasar eh. Yes po, cancel na. Sa mga pupunta ron, wag na muna kayo pumunta ha. Wag na po muna kayo pumunta. Baka delikado rin po. Antay muna tayo at magpo-post naman po ako ng mga marami naman pong vloggers at magpo-post din ako ng update. Okay? Sabi dito, ni JQ32, yes, mag-step up na mga senador. Except Risa. Hindi naman mag-step up yan si Risa eh. Nahuhumaling yan kay Pastor Kibuloy. Di ko alam ba't paborito niya si Pastor Kibuloy. Mga bad shot kayo sa amin, mga bad trip kayo. Ay. Pasok. Ay! Mamaya, Tanong ko nga sa inyo, ito ba nasa martial law ba tayo? Wala na tayong freedom of speech? Antayin natin kasi baka naman magsalita si Tatay Diggs sa SMNI eh. Antayin natin, ha? Antayin natin. But may mga development yan na. Pero as of now, canceled na po, okay? And then wait for further announcement kung sakaling matuloy. Pero kasi para on the safe side, lalo't malayo lugar at alanganin naman kung matutuloy ito or hindi. Most probably hindi na ito matuloy kasi nag-declare na yung may-ari eh. Idemanda na lang siya through his lawyer na idemanda na lang siya breach of contract. Hindi na namin pinapagamit etong
lugar namin. So, sa demandahan na usapan, wala na dyan sa kalsada, wala na dyan sa Bulacan. May reklamo ako. Attorney Cruz, kailangan na po ng lawyer. Hindi ba wala po po sa kailangan po ng lawyer na natin para hindi po yung sa atin. Andito na po yung lawyer po. Okay. Sige, tapos ka. Okay po. I'm giving them Ako. 20 minutes or 15 minutes to pull up. Pag hindi nyo pinaayos dito, kakasuhan kayo. Okay po. Tandaan nyo yan, Nepe. Okay po. So, nireklamo ko itong mga tao na ito. Pumasok na walang pahintulit dito. Maliwanag na paglabag sa aming karapatan yan. Ngayon, nandito naman kayo at wala kayong gagawin. Dahil nandito na kayo. Maliwanag yun, okay? Paglabag sa aming karapatan, decided na sila 15 to 20 minutes pinapupull out. Pag hindi pinull out, sila madidimanda. Ano ba gagawin natin dito, mga animal kayo? Ha? Ako, alam mo, ito panawagan ko sa mga kapwa vlogger ko na hindi sang-ayon sa aming opinion. Pero mga brad, kitang-kita nyo naman, oh. Kitang-kita nyo naman. Nilalabag na po ang karapatan nating magsalita. Alam mo, kahit galit kayo kay Duterte, kayo mga vloggers kayo, sana panindigan nyo naman yung karapatan natin magsalita. Freedom of speech. Kayo dyan mga kasjanet, mahiya naman kayo sa balat ninyo. Kayong nangunguna dyan. Di bali na yung mga amuyong yung vlogger sa gigilid eh. Pero kayo kasjanet. Kayo may kabi. Ayun ba hindi lantarang pagpigil sa karapatan natin? You should know better, Mike Abe. You should know better. Broadcaster ka eh. Mapakaliwa, mapakanan, mapapula, mapadilaw. Hindi dapat pinapayagan, mamahayag. Napaka-importante sa atin ang freedom of speech. Sabihin nyo naman na mali na itong ginagawa na ito. Ako po, ayokong, kasi wag na kayong pumunta dyan, baka delikado. Kahit matuloy yan, baka mamaya delikado na. Kasi nanindigan sila eh. Baka mamaya mayroon pang hindi magandang mangyari dyan. Ako naman ay naaawa doon sa mga taong, alam mo, kung isusugal nila ang kanilang buhay. Kailangan pa ba may magsugal ng mga buhay? Gumising naman kayo mga vloggers. Gumising kayo. Hindi porket panatiko kayo dyan sa mga tambaluslos na yan. Galit kayo sa mga Duterte. Mananahimik kayo. You should know better, lalo kayo matatagal sa broadcasting. Alam nyo ang ibig sabihin ng press freedom. The right of anyone to be heard. Freedom of speech. Hindi pa po sila pinanganganak. Meron na po tayong Bill of Rights. Binago-bago lang yan. Hindi pa po sila nakakaupo. Nasa konstitusyon na yan. Mga animal kayo. Manindigan naman kayo. Huwag yung puro kayo pera-pera. Huwag kayo puro views. Ayan ang hirap sa atin eh. Wala talagang pupuntahan. Alam nyo, kaya we deserve this kind of government. Why? Because of people like you. Na mga mukhang pera. Na mga mukhang views. Because of people like you. Bubungangaan ko talaga kayo sa SMN. Alam mo, kaya hindi ko pinapansin nyo sa mga gigilid eh. Wala yung mga ensimada yung pakainin mo lang ensimada, ayos na yun. Pero kayo yung mga nangunguna dyan, kunyemas kayo. Alam natin, excuse me po, huwag kami banateros. Alam namin yung galaw nyo. Alam namin yung galaw nyo. And alam namin, alam nyo. Huwag tayong maglokohan.
Alam namin na alam nyo na alam namin. Ha? Huwag tayo maglokohan. Mga animal kayo. Huwag kayo magtapang-tapangan.